Ang pinakapangunahing tauhan sa ating kwento na si Frieren, ay isang elf na higit 1,000 taon na ang tanda, kumbaga maituturing na siyang isang immortal na nilalang. Sa mundong nababalot ng mahika, si Frieren ay isang elf na salamangkero na kung saan naglalakbay siya upang mangalap ng iba't ibang uri ng spells. Sa kanyang mga paglalakbay, ay may nakakasalamuha siyang iba't ibang mga tao, ang ilan sa kanila ay kanyang mga naging malapit na kaibigan at kasamahan. Bagaman nasa panibagong yugto na ng pag-iiral ang buong sangkatauhan, kung saan laganap ang mga nakakagamit ng magic ay nagkalat naman sa buong lupalop ng sanlibutan ang mapaminsalang mga demonyo na patuloy na nananalasa sa mapayapang mundo. Sa anime na ito ay mas lubos nating mauunawaan ang kahalagahan ng oras, sapagkat sinisisad ng animeng ito ang kahulugan ng interesanteng konsepto ng immortalidad. At sa pagpapatuloy ng ating recap, matapos matalo ang demonyong si Qual ay nagpatuloy ang dalawang mage sa kanilang paglalakbay. Isang taon ulit ang lumipas at napadpad ang dalawa sa Grants Channel kung saan dinala sila ng isang matanda sa baybayin na punong-puno ng mga labi ng mga barkong bigong matahak ang mapanganib na karagatan. Inalok sa kanila ng matanda ang isang grimoire na sinulat ng isang maalamat na mage na nagngangalang Flamma. Tinanggap ni Frieren ang libro bilang kabayaran upang linisin ang baybayin sa kabila ng pagprotesta ni Fern dahil lahat daw ng grimoire na may kaugnayan kay Flamma ay mga peke o huwad ngunit pumayag pa rin ang elf na linisin ang lugar. Gumugol ang dalawa ng 3 buwan sa bayan at sumapit na ang taglamig. Ginising ni Fern ang inaantok pang si Frieren at puwersahan itong dinala sa baybayin upang ipagpatuloy ang kanilang trabaho kung saan napagtanto ni Fern na hindi pala ganon karesponsable ang master niya gaya ng kanyang inaakala. Inalis nila ang naglalakihang bunton ng mga inanod na kahoy at mga sirang barko sa kanila ito sinindihan at sinunog. Kinagabihan ay nagtanong ang matanda kung magagawa ba nilang malinis ang baybayin bago maganap ang pagdiriwang sa bagong taon. Nangako naman ang dalawa na tatapusin nila ang kanilang trabaho kung saan natapos nga nila ito bago ang selebrasyon. Nag-aalala naman si Fern sa kanyang master na baka hindi ito magising sa pagputok ng bukang liwayway kung kailan magaganap ang pagdiriwang at upang masaksihan nila ang pagsikat ng araw. Nagtataka ang apprentice kung bakit nais masaksihan ng kanyang master ang pagsikat ng araw gayong malinaw naman na hindi ito nagpapakita ng interes sa mga ganitong bagay. Naalala ni Frieren noong huli siyang nagpunta sa bayan kasama sila Hater para sa isang pagdiriwang kung saan nakokonsensya ang duwende dahil nakatulog siya at nakaligtaan ang selebrasyon. Dahil dito ay maagang ginising ni Fern ang duwende at nagpunta ang dalawa sa baybayin upang pagmasdan ang napakagandang pagsikat ng araw. Hindi maunawaan ni Frieren kung ano nga ba ang espesyal sa pagsikat ng araw. Ngunit nang makita niya kung gaano kasaya si Fern ay naiintindihan niya na rin ito at nagpasalamat siya sa bata dahil nandyan siya upang gisingin siya sa tamang oras. Pagkatapos ay binisita ng dalawa si Aizen at tinanong ni Frieren ang mandirigma kung may maitutulong ba siyang kahit ano habang nandito pa sila. Sinabi sa kanya ni Aizen na ganun din ang tinanong niya kay Hater kung saan nagulat ang duwende na alam ng lalaki ang tungkol dito at lalo pa nang malaman niyang madalas pala nilang sinusulatan ang isa't isa. Sa sumunod na araw, lumabas ang tatlo upang mamasyal at napag-alaman na matagal na palang hinahanap ni Aizen ang aklat na sinulat ni Flamma. Bagaman may pagdududa si Frieren dito ngunit sinabi ng lalaki na sigurado siyang legit ang mga nakuha niyang impormasyon mula kay Hater. Sinabi ng elf na dapat sila magsimula sa paghahanap sa isang higanteng puno at kailangan rin nilang magmadali dahil ayaw ni Fern na inaaksaya ang oras sa pagliliwaliw kung saan nasa sabik na itong umpisahan ang paghahanap. Pagkaraan ng ilang sandali ay napansin ni Fern ang isang dambuhalang puno mula sa di kalayuan at lahat sila ay nagsimulang maglakad upang puntahan ito. Tinanong ni Frieren si Aizen kung bakit nais niyang mahanap ang libro at ipinaliwanag ng lalaki na ginagawa niya ito para sa kanya. 30 taon na ang nakalilipas, sa libing ni Himmel ay umiyak siya ng husto at nagsisisi dahil hindi niya ito nakilala ng lubusan. Narinig ni Aizen ang usap-usapan na sa loob umano ng aklat ni Flamma, mayroong isang bagay tungkol sa pakikipag-usap sa mga patay kaya gusto niya itong makuha upang tulungan ang babae sa kanyang mga pagsisisi. Nakarating sila sa lokasyon ng puno at napansin ni Fern ang isang malakas na spell bilang harang na pumoprotekta rito. Napagtanto ni Frieren na 1,000 taon na pala ang nakalilipas magmula ng itanim ng kanyang master ang nooy maliit na puno habang nagtataka naman siya kung paano nito mapoprotektahan ang lugar. Sinira ni Frieren ang spell at nabunyag ang isang maliit na silid kung saan isang libro ang nakalutang sa ibabaw ng mesa. Kinuha ng elf ang libro at nagtanong si Fern kung totoo at galing ba talaga sa maalamat na mage ang mga nakasulat sa libro.
Gwinaksi ni Frieren ang pagdududa ng bata at sinabi rin ni Aizen na ang elf ang pinakamahusay na estudyante ni Flamma. Tinanong ni Aizen si Frieren kung may sinasabi ba ang libro tungkol sa pakikipag-usap sa mga patay, ngunit nakabukas na ang libro sa mismong pahina na inilalarawan ito, na tila alam ng kanyang guro na magbabalik siyang may pagsisisi sa kanyang puso. Inilalarawan ng mga kasulatan kung paano sa pinakahilagang dulo ng kontinente, nakarating si Flamma sa isang lugar na tinatawag ng sanlibutan na langit. Ito ang Oriole, isang lupain kung saan namamalagi ang mga kaluluwa ng mga taong pumanaw na. Naisip ni Frieren na kung ito ay nasa Hilaga, ibig sabihin ang lupain ngayon ay kung saan kasalukuyang nakatayo ang kastilyo ng Demon King na kanilang tinalo. Pumayag si Frieren na alamin kung umiiral ba talaga ang nasabing lugar at kakausapin niya si Himmel kung maaari. Habang pabalik na ang tatlo ay nakatulog ang elf at tinanong ni Aizen ang bata kung mabuting guro ba si Frieren sa kanya. Sumagot si Fern na bagaman tila walang pakialam ang guro sa kanyang presensya ay binibigyan naman siya ng mga pasalubong nito kaya pala isipan ito sa kanya at hindi niya masabi, ngunit tiniyak sa kanya ni Aizen na isang mabuti at magaling na guro si Frieren. Nang makabalik na sila sa tinutuluyan ni Aizen ay sinabi ng mandirigma na hindi siya makakasama sa paglalakbay ng dalawa dahil masyado na siyang matanda para sa mga ganitong bagay. Sinabi ni Aizen kay Fern na inabot sila ng 10 taon upang makarating doon sa unang pagkakataon kaya pinaalalahanan niya ang bata na maghanda sa mga maaaring mangyari. Sa kabilang banda, napanaginipan naman ng batang mage si Hater kung saan sinabi sa kanya ng pari na wag maging pasaway kay Frieren kundi ay mumultuhin niya ito. Ngunit kung magpapakabait siya ay magpapakita ulit siya upang mag-hi sa kanya. Nang makarating ang dalawa sa isang nayon ay binalaan sila ng isang ginang tungkol sa isang ruta sa kabundukan na dapat nilang iwasan. Ayon sa ginang ay marami na umanong naiulat na pagpapakita ng mga multo sa mga baguhang manlalakbay na naglilibot sa kabundukan. Naisip ni Frieren na maaaring ito ang mga undead, ngunit kakailanganin nilang makakalap ng maraming impormasyon upang makasigurado. Ang nalaman ng dalawa ay nagpapakita ang mga multo sa mga tao bilang mga miyembro ng kanilang pamilya o kaibigan na kamukhang kamukha nila noong nabubuhay pa sila. May mga nagsasabi pa nga na nakausap nila ang mga multo na para bang buhay ang mga ito. May ideya si Frieren kung anong klaseng halimaw nga ba ang mga ito at ayon sa kanya ay mas mainam na iwasan nila ito. Ngunit nag-aalala si Fern sa kaligtasan ng mga taga-nayon at sinabing dapat silang tulungan kung saan sumang-ayon si Frieren dahil kung sa bagay ay kailangan din naman nilang dumaan sa nasabing ruta. Nang nasa kabundukan na sila ay tinanong ni Frieren si Fern kung nawawari ba niya kung anong uri ng magic ang kanyang nasasagap sa paligid. Isang illusion magic, sagot ng bata at tama naman siya kung saan nakatitiyak si Frieren na ito ang mga halimaw na tinatawag na ainsam. Tanging banibiktima ng mga ainsam ang mga tao sa pamamagitan ng panlilinlang, gamit ang mga ilusyon ng mga patay ay nagagawa nilang maakit ang mga biktima na sumama sa kanila at sa kanila ito kinakain. Ngunit dahil medyo mahina ang mga ainsam, ang kailangan lang nilang gawin ay gumamit ng offensive spells para maglaho ang mga ilusyon. Ngunit nag-aalala si Frieren sa bata dahil baka hindi nito magawang salakayin ang mga ilusyon ng kanyang mga mahal sa buhay. Habang papalapit sila sa ruta ay pakapal ng pakapal ang hamog sa paligid, nang biglang nagpakita kay Fern ang ilusyon ni Hater na ginagamit ang kanilang mga mahahalagang sandali at alaala upang akitin siya at palapitin. Nanigas si Fern at tinanong ni Frieren ang bata kung kailangan niya ng tulong nang bigla ring nagpakita sa kanya ang ilusyon ni Himmel. Nasorpresa si Frieren dahil si Himmel ang nagpakita at hindi ang kanyang master gaya noong huli siyang nakatagpo ng ainsam. Para sa isang ilusyon ay masyado itong makatotohanan lalo na nang inutos nito kay Frieren na puksain siya kung saan agad na ginawa ng babae. Pinasabugan niya ang peking multo ng kanyang kaibigan ng walang pag-aalinlangan nang may lakas na higit pa kaysa sa kinakailangan. Ang halimaw, na ngayon ay nakikitang lumulutang sa itaas ni Hater habang tinatakpan ng mga kamay nito ang mukha at agad na pinuksan ni Fern ang halimaw kung saan naging isang maitim na parang abo ito. Matagumpay nilang nailigtas ang nayon at nakarating sila sa Regal Canyon kung saan natuklasan nila ang isang natutulog na dragon malapit sa pugad nito. Habang nakatago sa talahiban ay napansin ni Frieren ang isang grimoire na matagal na niyang hinahanap. Nang matukoy ni Frieren na isang solar dragon ang kanilang nakikita ay inutusan niya ang apprentice na tapusin ito at pinaalalahan ng iwasan niyang matamaan ang pugad. Agad na naghanda si Fern sa gagawing pag-atake at nagpakawala ng malakas na magic ngunit tumalsik lang ito sa katawan ng halimaw na ikinagising nito. Agad na inutusan ni Frieren ang bata na tumakbo kung saan ay matagumpay nilang nailigaw ang dragon ngunit mahihirapan silang gapiin ang halimaw kaya kakailanganin nila ng tulong.
Naalala ni Frieren ang pinayo sa kanya ni Aizen na kailangan nila ng frontliner at inimongkahi ng lalaki ang kanyang apprentice, isang batang mandirigma na nagngangalang Stark na nagkataon namang nakatira malapit sa nayon. Isang matandang babae ang lumapit sa kanila at sinabing nais umano silang makita ni Stark kaya naisip nilang mas lalong mapapadali ang kanilang paghahanap. Ayon sa matanda, 3 taon na ang nakalilipas noong muntikan ng malipol ng tuluyan ang nayon nang biglang dumating si Stark kung saan di na nakuhang magdalawang isip pa ng dragon na umatras at umalis. Mula noon ay nanatili na si Stark sa nayon at hindi na sila muling ginambala pa ng nakakatakot na halimaw. Sinabi ni Frieren sa lalaki na kailangan nila siya para sa kanilang paglalakbay at binanggit ang tungkol sa libro. Kailangan lang umano nilang talunin ang dragon upang makuha ang grimoire at hiniling ng elf sa mandirigma na panatilihin niya lang abala ang dragon sa loob ng 30 segundo at siya na ang bahala na tumapos dito. Subalit naduduwag na ibinunyag ni Stark sa kanila na hindi pa siya nakatalo ng kahit ano, at kusa lang na umalis ang dragon at hindi dahil natakot ito sa kanyang presensya. Ngunit naging komplikado ang lahat nang tratuhin siya ng mga taga-nayon bilang isang bayani kaya hindi na siya nakaalis. Gayunpaman ay binigyan siya ni Frieren ng panahon upang magdesisyon kung sasali ba siya sa kanila o hindi. Noong gabing iyon, nakarinig sila ng mga ingay mula sa di kalayuan at sinabi ng elf na malamang ay kagagawan ito ni Stark. Nagpa siya ang batang mage na suriin ito at natuklasan niya ang mandirigmang si Stark na nagsasanay at umuukit ng dambuhalang bitak sa bato. Tinanong siya ni Fern kung bakit patuloy pa rin siyang nagsasanay kung wala naman siyang balak na labanan ang dragon, at sumagot ang mandirigma na hanggat siya ay nasa paligid, nakapagdudulot ito ng pakiramdam na tiyak na antas ng kaligtasan at kaginhawaan sa mga taga-nayon. Trabaho niyang protektahan ang bayan ngunit kung magkandeleche-leche ang lahat ay malamang tatakbo siya. Ang peklat na nasa kanyang noo ay hindi dahil sa pakikipaglaban niya sa mga halimaw kundi ay nagmula ito sa kanyang master nang tinamaan siya nito sa unang pagkakataon, ngunit hindi naniniwala si Fern na tatakbo ang mandirigma. Ayon sa batang mage, noong nakipaglaban siya sa isang halimaw sa unang pagkakataon ay tumakbo siya. Tumanggi si Frieren na pumagitan at tumulong kaya noong hindi na siya makatakbo ay nang ibabaw ang kanyang instinct at napanindigan niya ang kanyang pagiging ganap na mage. Sa sumunod na araw, pinuntahan ng dalawang mage ang kinaroroonan ng dambuhalang bitak ngunit wala na roon si Stark. Naisip nila na paniguradong nilisan na ng mandirigma ang lugar kaya nagtungo sila sa kuta ng dragon nang marinig nila ang boses ni Stark at sinabing payag na siya sa nais ipagawa ni Frieren sa kanya. Abangan ang karugtong ng recap at maraming salamat sa panonood. Siguraduhing nakasubscribe sa aking channel at pakihit na rin ang notification bell para updated sa mga susunod na video. Maraming salamat sa panonood.